Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1154-60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang orihinal na Yin Peak, na kasalukuyang kilala bilang Alvin Peak, ay isang snow-capped peak sa buong taon. Ang taluktok ay matarik, at ang nyebe sa itaas ay parang isang layer ng pilak mula sa malayo. Nanguna sina Alvin at Irish na mahigpit na sinusundan sila ng Gold Dog at Jack. Mabilis na nakarating silang apat sa tuktok ng Alvin Peak. Sa daan, maliwanag na ang Alvin Peak ay hindi mapayapa. Ang mga babaeng nakaputi ay nakatayo sa lahat ng dako sa mga grupo ng 3 hanggang 5 at patuloy na nag-uusap habang kinakabahan silang nakatingin sa nasusunog na tuktok mula sa malayo. Isang araw nang nasusunog ang Yang Peak. Nabalitaan ko na ang Yang Peak ay natatakpan na ng lava. Ang lugar para sa paglilinang ng mga disipulo ng Yang Peak ay ganap na nawasak. Paano ang mga alagad ng Yang Peak pagkatapos nito? Pupunta ba sila at lalaban para sa isang lugar para sa pagtatanim sa Yin Peak? Ang mga babaeng nakasuot ng puti ay orihinal na mga alagad ng Yin Peak ng Yin Yang sect. Lahat sila ay nag-uusap sa isa't isa, natatakot na ang mga disipulo ng Yang Peak ay dumating at agawin ang kanilang cultivation sa Yin Peak. Sa ngayon, hindi pa rin nila alam na ang Yin Yang sect ay hindi na umiral at napalitan na ng Alvin sect. Ngayon, sila ay mga disipulo ng Alvin sect at ang rurok na kinalalagyan nila, na orihinal na tinatawag na Yin Peak, ay pinalitan ng pangalan bilang Alvin Peak alinsunod sa mga tagubilin ng kasalukuyang sect leader ng Alvin sect. Mabilis na nakarating si Alvin at ang 3 iba pa sa tuktok ng Yin Peak. Nakatayo sila sa hangin sa mga ulap na parang may hinihintay. Tahimik na lumipas ang oras. Makalipas ang kalahating oras. Hindi pa rin sila dumarating. Hindi napigilan ng Gold Dog na sumimangot habang nakatingin sa direksyon ng nasusunog na tuktok mula sa malayo. Gaano ba ka-inefficient silang 3? Naglakas loob silang hayaang maghintay si Master ng ganoon katagal. Matapos ng Gold Dog ang kanyang pangungusap, lumiwanag ang mukha ni Alvin na parang may napansin siya. Darating. Di nagtagal pagkatapos noon, nakita ni Irish, ang Gold Dog, at Jack na ang isang grupo ng mga tao ay nagmumula sa direksyon ng nasusunog na tuktok. 3 tao ang namuno sa mga taong ito. Kahit na malayo sila, kitang-kita pa rin nila ito sa kanilang pambihirang paningin dahil sa pagkakaroon ng kanilang martial monarch stage. Nasa tuktok ako, agad na nagsalita si Alvin nang makita niyang huminto ang grupo ng mga tao sa labas ng Alvin Peak na parang hindi nila alam kung saan sila pupunta. Ang boses ni Alvin ay naglalaman ng origin energy, at sa makatuwid, kahit na tila hindi ito malakas, malinaw na naririnig ito ng lahat sa paligid ng Alvin Peak. Sino ang nagsasalita? Such strong cultivation base. Nasa summit ba talaga siya? Kung talagang nagsasalita siya mula sa summit, ayon sa aming lokasyon, sa palagay ko narinig ng lahat sa paligid ng Yin Peak ang kanyang boses. Ang boses ni Alvin ay nagulat sa ilan sa mga babaeng disipulo mula sa Yin Peak. Ako ang tagapangalaga na elder ng Yang Peak, Gareth. Lahat ng taga Yin Peak, makinig. Dapat magtipon ang lahat sa tuktok ng Yin Peak. Ang mga wala sa loob ng kalahating oras ay itataboy sa labas ng sekta anuman ang katayuan o posisyon. Habang ang isang grupo ng mga babaeng disipulo mula sa Yin Peak ay nagulat sa boses ni Alvin, isa pang boses ang umalingaw-ngaw sa tenga ng lahat. Yung hindi makakarating sa summit sa loob ng kalahating oras ay itataboy sa sekta. Ito talaga ang boses ni Elder Yun ng Yang Peak. Si Elder Yun ay ang guardian elder ng Yang Peak na ang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa pareho ng Peak Masters ng Yin Yang sect. Bukod pa riyan, siya ang junior uncle ng Peak Master ng Yang Peak na lubos na iginagalang ng huli. Mas mabuting magmadali tayo at pumunta sa summit dahil nagtanong siya. Move. Let's go to the summit. I don't know what's going on today that they'd ask us all together at the summit. Kung hindi ako nagkakamali, malamang na i-announce na ang mga alagad ng Yang Peak ay isasama sa ating Yin Peak. Kung tutuusin, wala na silang tirahan. Matapos marinig ng lahat ng babaeng disipulo ng Yin Peak ang boses ni Gareth, hindi sila nang ahas na mag-alinlangan at sunod-sunod na sumugod sa summit. Kuya Yun.
Pagkatapos ng nangyaring ganoon sa Young Peak, ang mamumuno sa atin ay dapat na si Peak Master Emerson. Bakit personal na dumating si Elder yun? Karaniwan, si Elder yun ay hindi ganoon kataas na tao. Narinig din ng maraming Elder ng Yin Peak ang boses ni Gareth. Kung ikukumpara sa mga babaeng disipulo ng Yin Peak, mas alam nila ang matayog na katayuan ni Gareth sa Yin Yang sect. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na magantala at tumungo sa summit sa unang pagkakataon. Sa kalagitnaan ng burol, maraming figure ang nakatayo sa hangin. Sila ay mga babae. Ang ilan ay matatandang babae habang ang ilan ay nasa katanghaliang gulang. So, isang figure ang bumaril mula sa kalahating pataas, pagkatapos ay ang mga figurang nakatayo sa himpapawid ay nakabawi mula sa kanilang pagkagulat. Yumuko sila at sumaludo sa papasok na tao. Vice Peak Master Driscoll. Ang taong humarap sa kanila ay isang matikas at magandang babae na nakasuot ng puting damit na may pilak na laylayan. Nang tumayo siya roon, nagpakita siya ng malakas na aura. Ito ay ang Vice Peak Master ng Yin Peak, si Paloma Driscoll. Manam. Pagharap sa kanilang pagsaludo, bahagyang tumango si Paloma. Gayunpaman, may kaunting pagkalito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Vice Peak Master Driscoll, hiniling ba ni Elder yon sa ating lahat na pumunta sa summit para ibalita sa atin ang tungkol sa mga taong mula sa Young Peak na sumasali sa ating Yin Peak? Isang matandang babae ang tumingin kay Paloma at nagtanong. Hindi ko rin alam. Umiling si Paloma. Kung gusto talaga nilang pumunta sa Yin Peak, paano tayo magkakaroon ng napakaraming cultivation spot para ma-accommodate sila? Sabi ng isang medyo may edad na babae na may malungkot na ekspresyon. Kung walang sapat na lugar para sa pagtatanim, maaari silang tumukla sa kanilang sarili. Magkapareho tayo ng linya sa Yin Yang sect. Wala tayong magagawa para iligtas sila. At saka, pag-uusapan pa natin ito pagdating natin sa summit. Pagkatapos magsalita ni Paloma, pinangunahan niya ang daan at tinungo ang tuktok. Sigh. Sa ngayon, ang ating Yin Peak ay naiwan kay Vice Peak Master Driscoll upang pamahalaan ito ng mag-isa. Kung ikukumpara sa Young Peak na mayroong Peak Master, isang Guardian Elder, at dalawang Vice Peak Masters, ang Yin Peak ay talagang dahado. Naabutan ng iilan sa kanila si Paloma. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay hindi maiwasang umiling at bumantong hininga. Mukhang ang mga tao mula sa Young Peak na sumali sa Yin Peak ngayon ay isang bagay na hindi maiiwasan, dagdag ng iba. Ang orihinal na Yin Peak Summit na kasalukuyang Alvin Peak Summit ay napuno ng mga tao, at ang bilang ng mga tao ay patuloy na dumarami. Mabilis itong napuno ng makapal na tao. Itong lahat ng Alvin sect natin. Ang mga mata ni Jack ay kumikinang habang nakatingin sa siksik ang mga tao sa harap niya. Ang sect leader ng Alvin sect ay ang kanyang Young Master, kaya naman ipinwesto niya ang kanyang sarili bilang isa sa mga miyembro ng Alvin sect. Ang unang grupo ng mga tao na lumitaw sa taluktok ng Alvin Peak ay isang grupo ng mga babaeng nakaputi. Ang mga babaeng ito ay may iba't ibang edad. May mga matatandang babae, nasa katanghaliang gulang na mga babae, mga kabataang babae, at kahit ilang kabataang babae. Sila ay orihinal na mga disipulo ng Yin Peak ng Yin Yang sect. Ang Gareth na iyon ay makakagawa ng mga bagay pagkatapos ng lahat. Dahil nasaksihan ni Gareth na ilipat ang lahat ng babaeng disipulo ng Alvin Peak sa pamamagitan lamang ng isang parirala, lubos na nasisiyahan si Alvin sa kanyang kahusayan. Hindi nagtagal habang patuloy na dumarami ang mga tao sa tuktok ng Alvin Peak, dumating sina Gareth, Percival, at Andre sa tuktok kasama ang isang makapangyarihang grupo ng mga disipulo ng Young Peak. Marami sa mga alagad ng Young Peak ang nalulumbay. Wala na ang kanilang cultivation. Si Elder yun. Nagdulot ng kaguluhan ang hitsura ni Gareth. Pagkatapos ng lahat, siya ang Guardian Elder ng Young Peak na ang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa Peak Master ng Young Peak. Maraming mga babaeng disipulo mula sa Yin Peak ang nasa sabik na makita siya na parang nagliliyab. Narito rin ang dalawang Vice Peak Masters ng Young Peak. Bakit hindi natin nakikita ang Peak Master ng Young Peak, Emerson? Pagkaraan ng ilang sandali, lumingalinga ang ilan sa kanila at natarante dahil hindi nila mahanap si Emerson. Oo, nasaan si Peak Master Emerson? Bakit hindi siya dumating? Maya-maya, may ibang nagtanong.
Hindi lang si Pickmaster Emerson ang wala kundi pati ang kanyang anak, si Ferdy, ay wala din. Bukod dito, sina Elsa, Junior Sister Megan, at Kelly ay wala din kahit saan. Halos kalahating oras na. Ayon kay Elder Yon, itataboy sila sa sect kung wala pa rin sila rito. Magiging kasiyahan ng lahat kung si Emerson at ang kanyang anak ay itaboy sa sekta. Sinamantala nila ang oras na nasa closed-door cultivation ang Pickmaster at Vice Pickmaster upang pagalingin ang kanilang mga sugat, at pinagbantaan nila si Junior Sister Kelly kasama si Junior Sister Megan. Sila lang ang makakagawa niyan. Hindi pa namin nakikita si Senior Sister Elsa. Ang isang grupo ng mga babaeng disipulo mula sa Yinpik ay nag-uusap sa isa't isa, at sa halip, may napagtanto na si Emerson at ang kanyang anak kasama sina Elsa, Megan, at Kelly ay wala pa rin. Elder Yon, Vice Pickmaster Young. Di nagtagal, isang neutral na boses na walang anumang emosyon ang narinig, na nakatawag ng atensyon ng karamihan sa mga naruroon. Isang matikas na babae ang nangunguna sa isang grupo ng matatanda at nasa katanghaliang gulang na mga babae. Nakita niya ang tatlong tao na nakatayo sa harap ng mga disipulo niyang Pick sa di kalayuan at binati sila. Vice Pickmaster Driscoll. Kumislap ang mga mata ni Garrett at ng dalawa pa nang makita ang babae. Ang babaeng nauna sa kanila ay ang pinakamataas na tagapamahala ng Yinpik, Vice Pickmaster ng Yinpik, si Paloma. Elder Garrett Yon, nasaan ang Pickmaster ng Yangpik? Tumingin si Paloma kay Garrett at diretsong nagtanong. May kumikinang sa kanyang mga mata habang ang lamig ay kumikislap sa kanilang kaibuturan. Patay na siyang Pickmaster, sabi ni Garrett. Sa sandaling natapos ni Garrett ang kanyang pahayag, hindi lang si Paloma at ang Yinpik Elder sa likod niya ang natulala. Sa katunayan, maging ang iba pang mga tao mula sa Yinpik at ang grupo ng mga tao mula sa Yangpik sa likod ng Garrett at ang New Brothers ay natulala din. Patay na si Yangpik Master. Ang Pickmaster ng Yangpik mula sa Yinyang Sect, isa sa 4 na pinakamalakas na martial monarch powerhouses ng Yinyang Sect ay patay na. Elder Yon, hindi mo ako niloloko, di ba? Kahit na ang Yangpik ay natatakpan ng lava, hindi dapat mahirapan para sa Pickmaster Yang na tumakas kasama ang kanyang cultivation base. Tumingin si Paloma kay Garrett at nagtanong. Maliwanag na hindi siya naniniwala na ang Pickmaster ng Yangpik, si Emerson, ay patay na. Sabay-sabay, lahat ng taga-Yinpik ay napatitig din kay Garrett. Para sa mga mula sa Yangpik, lahat maliban sa dalawang Vice Pickmasters ng Yangpik, sina Percival at Andre, ay tumingin din kay Garrett. Lahat sila ay gustong marinig ang tugon ni Garrett. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, mahinahong sinabi ni Garrett, ang pagkamatay ng ating Pickmaster ng Yangpik ay walang kinalaman sa lava. Siya ay pinatay ng iba. Napatay ba siya? Pagkatapos sabihin iyon ni Garrett, nagbago ang mga mukha ng lahat ng naruroon bukod kay Garrett mismo, ang mga Yu Brothers sa tabi niya, si Alvin at ang tatlong iba pa na nakatago sa itaas ng mga ulap. Ang Pickmaster ng Yangpik, Emerson, ay isa sa 4 na pinakamalakas na nilalang na umiral sa Yinyang Sect. Kung tungkol sa lakas, walang sinuman sa Yinyang Sect ang makakapatay sa kanya. Ngayon, nasubukan na iyon at napatunayang mali. Nangangahulugan ba iyon na ang taong pumatay sa kanya ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga powerhouse sa Yinyang Sect? Sino ang pumatay sa kanya? Tanong ni Paloma na may halong pagtataka nang makarecover siya. 11:55. Nang tanungin siya ni Paloma kasama ang halos lahat ng tao sa summit na nanunood ng Garrett, isang mahinahong boses ang nagmula sa langit sa itaas. Pinatay ko siya. Sino yan? Kaagad, lahat kasama si Paloma ay nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga ekspresyon. Hindi nila inaasahan na may nagtatago sa langit sa itaas nila. Nang tumangala sila, nakita lang nila ang isang lilang figure na bumababa mula sa langit, na sinundan ng 3 figure sa likuran. Gayunpaman, ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa nangungunang lilang figure. Pinili nilang hindi pinansin ang 3 pa. Ang lilang figure ay isang binata na tumingin sa paligid ng 25 taong gulang na may mala espada na mga kilay at mabituing mga mata, at siya ay nakasuot ng isang kulay ube na damit. Medyo gwapo siya at makulit.
Sa sandaling lumitaw siya, ang mga mata ng ilang mga kabataang babaeng disipulo mula sa Yinpik ay nagliwanag habang ang kanilang mga puso ay nananabik sa pagmamahal. Gayunpaman, ang pinakamahalagang pag-aalinlangan sa kanilang isipan ngayon ay ang pagkakakilanlan ng gwapong iyon, nakasuot ng lila na kabataan. Ang taong tumugon kay Vice Peakmaster Driscoll ay tila siya. Kakasabi lang ba niya na pinatay niya si Peakmaster Emerson? Maraming babaeng disipulo ng Yinpik ang natulala. Sa edad niya, parang malabo. Marami sa kanila ang nagdududa. Edad. Ano kayang edad ng isang tao? Marahil, demonyo siya. Mayroon ding ilang mga babaeng alagad ni Yinpik na hindi nag-isip. Nakatuon ang mga mata ni Paloma sa kabataang nakasuot ng lila na bumaba mula sa langit. Without knowing why she actually felt a hint of danger when she looked at the man with a vacant expression. Bilang isang babae, bilang karagdagan sa pagiging Vice Peakmaster ng Yinpik ng Yin Yang Sect, mayroon talaga siyang mas malakas na intuition kumpara sa isang ordinaryong babae. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na hindi ganoon ka-innocent ang nakaperplekla youth na ito. Baka namatay talaga si Peakmaster Emerson sa kanyang mga kamay. Nang ang lahat ay nalilitong nakatingin kay Alvin, nagtataka tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at nagtatanong kung kaya niyang patayin si Peakmaster Emerson ng Yangpik, si Garrett at ang Yu brothers sa tabi niya ay humakbang pasulong at yumuko ng may paggalang kay Alvin. Leader ng sekta. Leader ng sekta. Noong una, nang ang Garrett at ang Yu brothers ay sumulong ng dalawang hakbang pasulong ng may mahusay na momentum, nakuha nito ang atensyon ng maraming tao kabilang ang mga disipulo ng Yangpik. Akala nila ay sasalakayin nilang tatlo ang binatilyong naka-purple. Gayunpaman, hindi nila akalain na pagkatapos nilang tatlo ay humakbang pasulong, hindi lang nila inatake ang binata na nakasuot ng lila na bumaba mula sa langit, kundi yumukod pa sila sa kanya at pinarangalan siya bilang leader ng sekta. Aba! Sa anumang kaso, ang mga aksyon ni Garrett at ng Yu brothers ay nagdulot ng kaguluhan. Lahat ng naruroon kasama si Paloma gayon din ang iba pang elder ng Yinpik at Yangpik ay nagulat. Si Elder Yun at pareho ng Vice Peakmasters ng Yangpik ay tinugunan lang ba ang mga kabataang naka-purple bilang leader ng sect. Isang babaeng disipulo mula sa Yinpik ang lumunok at nag-aalangan na nagtanong. Parang ganon. Tumango ang isa pang babaeng alagad sa tabi niya. Kami, ang Yin Yang Sect, ay bihirang magkaroon ng sect leader. Ngayon, Garrett Elder ay nagsimula sa pagsasabi na si Peakmaster Emerson ay pinatay at pagkatapos ay tinawag siya bilang sect leader. Baka gusto niyang maging sect leader natin ng Yin Yang Sect. Kahit na malakas siya, pinatay niya si Peakmaster Emerson, ang aming Peakmaster ng Yangpik. Ang isang taong ganyan ay hindi babagay na maging sect leader natin, hindi ba? Kung talagang napakalakas niya, mapipilitin niya tayong gawin siyang sect leader sa pamamagitan ng puwersa, ano ang magagawa natin? Ang mga taong naruroon ay nag-uusap sa kanilang mga sarili na may kaunting lungkot sa kanilang tono habang sila ay nagsasalita. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang Cloud Continent kung saan ang malakas ay iginagalang. Hanggat ang isa ay sapat na malakas, magagawa nila ang anumang gusto nila. Kung tutuusin, maaari pa rin silang maging sect leader ng isang sekta matapos patayin ang mga matataas na opisyal ng nasabing sekta. Ako si Alvin. Habang pinag-uusapan siya ng lahat at sinusuri siya ng mga nakakatawang tingin, ibinuka ni Alvin ang kanyang bibig at nagsalita sa isang dumadagandong na boses. Narinig siya ng lahat ng naruroon na parang kulog na tumatago sa kanilang mga tainga. Kilala ko ang boses na ito. Hindi ba ang boses ang kumalat sa buong Yinpik? Hindi nagtagal, nakilala ng marami sa kanila ang boses ni Alvin. Nasa summit ako. Naalala pa rin nila na ang boses ay nagbigkas ng isang maikli at nakakalito na parirala noon, at pagkatapos noon, ang Guardian Elder ng Yangpik, ang Garrett ay tumunog sa oras. Hiniling niya sa lahat na magtipon sa tuktok ng Yinpik at dinala ang lahat ng elder ng Yangpiks at mga disipulo kasama ang parehong Vice Peakmasters. Siguro lahat kayo ay nag-iisip na hindi pamilyar ang pangalan ko. Paano ang mga pangalang Kelly at Megan? Pamilyar ba sa inyo? Nagpatuloy si Alvin sa pagsasabi. Kelly. Megan. Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, ang eksena ay nauwi sa isang maikling katahimikan, ngunit ilang sandali pa ay naging maingay ito. Kilala niya sina Kelly at Megan.
Lumambot ang tingin ni Paloma kay Alvin. Siya ang junior sister na nagkataong malapit sa isa pang vice peak master ng Yinpik, si Isabel, na master din ng Kelly at Megan. Hindi pa nagtagal, nahuli si Megan, at napilitan si Kelly na pakasalan ang anak ng peak master ng Yangpik. Siya ay personal na pumunta sa pangangatuwiran sa peak master ng Yangpik, Emerson, ngunit siya ay pinalayas. Bukod pa riyan, binyantaan siya ni Emerson na kung mangangahas siyang makialam, papasok siya sa ipinagbabawal na lugar ng Yinpik at papatayin pareho ang peak master ng Yinpik at ang kanyang senior sister na si Isabel. Siya ay mas mahina kaysa kay Emerson at isinasaalang-alang ang mga gumagaling na matataas na opisyal na nasa closed-door cultivation, pinili niyang maging matyaga. Sa totoo lang, nang marinig niyang patay na si Emerson, ang tanging nararamdaman sa kanyang puso ay kagalakan. Kilala niya si junior sister Kelly at junior sister Megan. Sino siya? At saka, nasaan sina junior sisters Kelly at junior sister Megan, junior sister? Bakit hindi natin sila nakita? Hindi lang si junior sister Kelly at junior sister Megan ang wala, kahit si senior sister Elsa ay wala dito. Marami sa mga babaeng disipulo mula sa Yinpik ay tumitingin sa paligid, sinusubukang hanapin sina Kelly, Megan, at Elsa, ngunit wala sila kahit saan. Kelly. Hindi ba siya ang babaeng disipulo na pinilit ng peak master na pakasalan si junior brother Ferdy? Gayon din ang Megan na iyon. Pinakulong siya ni peak master para banta si Kelly. Maraming tao ang hindi nasisiyahan tungkol doon kasama na ako. Gayunpaman, hindi mahalaga ang mga salita ng mga taong may mababang posisyon. Ang dahilan kung bakit niya pinatay ang peak master ay may kaugnayan kina Kelly at Megan. Maraming mga lalaking disipulo mula sa Yangpik ang nag-uusap tungkol dito. Habang nagsasalita sila, lahat ng kanilang mga mata ay dumapo kay Alvin. Napuno sila ng mga pagdududa at pag-asa. Naaalala ko na ngayon. Sa sandaling iyon, sumigaw ang isang disipulo mula sa Yinpik. Nag-alerto ito sa maraming tao at nakakuha ng maraming atensyon. Tuwang-tuwang sinabi ng babaeng disipulo mula sa Yinpik nang makita ang atensyon sa kanya, narinig kong binanggit ni senior sister Elsa ang pangalan ng junior sister Kelly at ang nobya ni junior sister Megan. Ang nobyo nila ay tinawag na Alvin. Aba! Matapos sabihin ito ng babaeng disipulo, nagkagulo ang mga tao sa paligid niya. Ang katotohanan na sina Kelly at Megan ay nagkaroon ng kasintahan at silang dalawa ay nagsilbi sa kanya ay hindi bihira sa mga taga-Yinpik. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi alam ang pangalan ng kanilang kasintahan. Pagkatapos ng paghahayag, sa wakas ay nag-react sila. So, siya ang fiancé ni junior sister Kelly at junior sister Megan. Ibig sabihin ba nito ay pumunta siya sa ating Yin Yang sect para kay junior sister Kelly at junior sister Megan? Hindi ko inaasahan na magiging napakalakas ni junior sister Kelly at ang nobya ni junior sister Megan na kaya niyang patayin si Peak Master Emerson at paikop sa kanya si Elder Yun at ang Vice Peak Masters ng Yangpik. Nagtataka ako noon. Ang pagkakakilala kay junior sister Kelly at junior sister Megan, kahit sino sa kanila ay sapat na para makahanap ng isang napakahusay na lalaki, kaya bakit sila magkakasalo ng asawa? Ngayon, sa wakas naiintindihan ko na. Such an outstanding man. I'd be willing to share with others also if it were up to me. Ikaw. Mangyaring tumingin sa salamin. Sa tingin mo ba ay mahuhulog sa iyo si junior sister Kelly at ang lalaki ni junior sister Megan? Ang isang grupo ng mga babaeng disipulo mula sa Yinpik ay nag-uusap sa kanilang mga sarili habang ang kanilang mga tingin ay dumapo kay Alvin ng sabay-sabay. Hindi na kailangang sabihin, tinitingnan nila si Alvin ng nakabusangot. Hindi nagtagal, kumalat sa buong summit ang balita na si Alvin ay nobya ni Kelly at Megan. Tama. Ako si Kelly at fiancé ni Megan. Sa sandaling iyon, muling ibinuka ni Alvin ang kanyang bibig at umamin. Sabay tumahimik ulit ang summit. Ang dahilan kung bakit ako naparito sa pagkakataong ito ay para ilayo ang dalawa kong kasintahan sa Yin Yang sect. Hindi ko inaasahan ang napakaraming pagbabago at pangyayari. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, si Alvin ay nagsalita ng dahan-dahan at gumawa ng isang dramatikong paghinto. Sakto namang nangyari.
Percival, ikaw na ang magkwento. Tumingin si Alvin sa nakakatanda sa You Brothers na isa rin sa mga Vice Peak Masters ng Young Peak. Noong una, gusto ni Alvin na magsalita si Gareth. Gayunpaman, nang hindi alam kung bakit, medyo hindi siya komportable nang sumulyap siya kay Gareth. Ito ay ang matalas na instinct na nalinang sa kanyang nakaraang buhay mula sa pagiging sa mga espesyal na puwersa. Sinabi sa kanya ng kanyang instincts na si Gareth ay isang komplikadong tao. Hindi siya ganoon ka-simple at mapagkakatiwalaan. Oo. Sa ilalim ng mga mata ni Gareth, na medyo malungkot ang mukha, humakbang si Percival at nakuha ang atensyon ng lahat. Sa simula, sinabi ni Percival sa kanila ang tungkol sa insidente kung saan napunit ng espada ni Alvin ang Young Peak at nagdulot ng pagsabog ng bulkan. Sa ilang sandali, nagkaroon ng isa pang hilera sa gitna ng mga taong naruroon. Hindi nila inaasahan na ang nakakatakot na kabataang nakasuot ng lila ay napakabangis. Galit na galit sa kanyang mga kasintahan, pinunit niya ang Young Peak gamit ang kanyang espada. Anong yabang? Gayunpaman, habang sinisisi ng ilang tao si Alvin para sa sakuna na iyon, karamihan sa mga sinisisi ay inilagay sa namatay na Peak Master ng Young Peak na si Emerson. Kung tutuusin, nangyari ang sakuna dahil pinilit ni Emerson ang kanyang kasintahang pakasalan ang kanyang anak. Kung hindi, bakit may aatake sa Young Peak? Masyado ba silang nenes? Kung tungkol sa mga disipulo ni Young Peak na namatay dahil sa pagsabog ng bulkan, walang alinlangan na sila ay hindi direktang pinatay ni Emerson. Pagkatapos, ang Young Peak ay ganap na natatakpan ng lava. Sina Elder yon, Andre, at ako ay dumating sa tuktok ng Young Peak sa unang pagkakataon, patuloy ni Percival. Pagkarating namin, sumunod si Emerson at ang kanyang anak. Iyon ang pagkakataong lumitaw ang sect leader namin. Nang sabihin niya iyon, tumingin si Percival kay Alvin. 11:56. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ni Percival ang nangyari mamaya. Hindi man lang niya pinalampas ang bahagi kung saan personal na inamin ni Emerson, ang Peak Master ng Young Peak na pumasok sa ipinagbabawal na lugar ng Yin Peak at pinatay ang Peak Master at Vice Peak Master ng Yin Peak. Nang marinig iyon, lahat ng naruroon kasama ang mga lalaking disipulo ni Young Peak ay napabuntong hininga. Hindi nila naisip na ang kanilang Peak Master ng Young Peak, si Emerson, ay naging napaka-ambisyo. Gusto pa niyang maging unang sect leader ng Yin Yang sect sa loob ng daan-daang taon. Para dyan, sinamantala pa niya at pinatay ang dalawang pinakamaimpluwensyang tao ng Yin Peak noong sila ay nasa closed-door cultivation para pagalingin ang kanilang mga sugat. Ang paggawa nito ay katumbas ng pagsira sa mga haligi na humawak sa Yin Peak. He's heartless and mad. He's absolutely heartless and mad. Lahat ng mga disipulo ng Yin Peak ay nagalit nang malaman nila na pinatay ni Emerson ang dalawa sa kanilang Peak Masters para sa kanyang sariling mga tagumpay. Senior Sister. Nanginginig si Paloma habang ang kanyang mga mata ay naging dugo kaagad. Nawala siya sa susunod na sandali, tila patungo upang i-verify ang katotohanan sa ipinagbabawal na lugar ng Yin Peak. Nakakalungkot iyan para kay Senior Sister Elsa. Pinatay siya ni Emerson ng ganoon lang. Napakahusay ni Senior Sister Elsa, ngunit siya ay namatay. Sayang. Hindi alam kung kailan, sunod-sunod, ang mga tingin ng mga babaeng disipulo ng Yin Peak ay lumipad kay Alvin at dumapo sa likod niya sa mga bisig ni Jack. May isang babaeng nakasuot ng puti, na matagal nang patay, sa mga bisig ni Jack. Ang babae ay may isang buong ulo ng puting buhok na mas maputi kaysa sa nyebe, ngunit ang kanyang puting robe ay halos nabahira ng dugo na naging dahilan upang ito ay nanlilisik at nakakapintig ng puso. Si Elsa iyon. Hindi ko inaasahan na kakayanin ng Peak Master na pumatay ng isang taong kasing awa ng Senior Sister Elsa, galit na sabi ng isa sa lalaking disipulo ng Young Peak. Peak Master pa rin ang tawag mo sa kanya ngayon. Kung may sasabihin ako, hayop si Emerson na iyon. Tulad ng ama tulad ng anak, hayop din ang kanyang anak. Tama. Pareho silang mag-ama, hayop. Marami sa mga lalaking disipulo ng Young Peak ay nagpumilit din na galit na galit. Si Elsa ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon ng Yin Peak.
Siya ay itinuturing na pangarap na manliligaw ng lahat ng mga disipulong lalaki ng Yang Pik sa kanyang nakakagulat na likas na talento at pag-unawa bilang karagdagan sa kanyang napakarilag na mukha. Ngayon, natural na silang nagalit nang malaman nilang pinatay ni Emerson ang pangarap nilang magkasintahan. Ilang sandali pa, bumalik si Paloma, na nakuha agad ang atensyon ng lahat. Biglang tumahimik ang eksena. Salamat. Bagamat may kalungkutan sa mukha ni Paloma, nang tumingin siya kay Alvin upang yumuko at magpasalamat sa kanya, ang kanyang tono ay napuno ng sinseridad. Nagpasalamat siya kay Alvin sa paghihiganti sa Yinpik gayon din sa paghihiganti sa kanyang senior sister at junior niece. Sa pagsaksi sa mga aksyon ni Paloma, alam ng lahat na totoo ang lahat ng sinabi ni Percival. Wala sa mga ito ay hindi totoo. Tumaas ang init ng ulo ng lahat. Sa oras na iyon, tumingin si Percival kay Alvin at ipinakilala si Paloma, si Vice Peak Master Driscoll ay ang junior sister ng master ni Elsa. Naku, junior uncle pala siya. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang habang siya ay tumango kay Paloma. Ang master ni Elsa ay master din kina Kelly at Megan. Dahil dito, ang matikas na babaeng nauna sa kanya ay ang junior uncle din nina Kelly at Megan. Siya ang fiancé nilang dalawa, kaya natural, kailangan niya itong tawagan gaya ng ginawa nilang dalawa, which was junior uncle. Ang apat na pinakamalakas na powerhouse ng Yin Yang sect ay wala na lahat bukod kay Elder Yun. Naniniwala ako na lahat ay mahulaan ng krisis na hinaharap ng Yin Yang sect, nagpatuloy si Percival sa pagsasalita ng may marangal na ekspresyon, dahil dyan, Elder Yun, Andre, at ako ay buong tapang na hiniling sa isang ito na maging sect leader ng ating Yin Yang sect. Pagkasabi noon, lumingon si Percival kay Alvin. Sabay-sabay, muling naging sentro ng atensyon si Alvin. Pagkatapos, natauhan din ng lahat ng naruroon at naunawaan kung bakit tinawag ni Elder Yun at ng Vice Peak Masters ng Yang Peak si Alvin bilang sect leader. Paloma, Vice Peak Master ng Yin Peak. Pagbati sa iyo, sect leader. Muling yumuko si Paloma kay Alvin, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito para pasalamatan siya. Ito ay para parangalan si Alvin bilang sect leader. Bilang karagdagan sa pagiging isang powerhouse na maaaring pumatay kay Emerson at protektahan ang Yin Yang sect, si Alvin ay naging fiancé din ng kanyang mga junior nieces. Kung ikukumpara kay Elder Yun at parehong Vice Peak Masters ng Yang Peak, mas malapit ang relasyon niya kay Alvin. Sa makatuwid, natural na hindi niya tatanggihan si Alvin bilang sect leader ng Yin Yang sect. Pagbati. Nang ang iba pang mga elder at mga disipulo ng Yin Peak at Yang Peak ay inihanda para parangalan si Alvin bilang leader ng sect, pinutol sila ni Alvin, sandali. Mukha silang naguguluhan. Sa katunayan, nagulat din si Paloma. Hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Alvin. Tanging si Garrett at ang Yu Brothers ang kasing tahimik ng dati. Nahuhulaan na nila kung ano ang susunod na gustong sabihin ni Alvin. Maaari mo akong parangalan bilang sect leader mo. Gayunpaman, may dapat muna akong sabihin sa iyo. Iyon ay, pagkatapos kong maging sect leader ng Yin Yang sect, ang sekta ay papalitan ng pangalan bilang Alvin sect. Ibig sabihin ay hindi na iiral ang Yin Yang sect, paliwanag ni Alvin sa mga taong nasa harapan niya. Maaaring umalis na ang mga hindi makatanggap. Alvin sect ay hindi ka pipilitin na manatili ng pilit. Pagpapalit ng pangalan ng sekta. Nagkaroon ng kaguluhan. Papalitan ng pangalan ng Yin Yang sect. Okay lang na palitan ang pangalan nito. Sa katunayan, sa tingin ko ang bagong pangalan ng sekta ay mas mahusay na tunog. Mas nangingibabaw. Akala ko rin. Alvin sect. Alvin as in riding above the heavens. Hindi nagtagal, bukod sa ilang pag-aalinlangan mula sa mga elder ng Yin Peak at Yang Peak, ang dalawang grupo ng mga disipulo ay nag-uusap sa isa't isa, at sila ay nasiyahan sa bagong pangalan. Hindi tulad ng mga elder mula sa Yin Peak at Yang Peak na matagal nang nasa Yin Yang sect at may malalim na damdamin para sa Yin Yang sect, ang mga disipulong iyon ay medyo bago sa sekta at walang gaanong pagmamahal dito. Inisip lamang nila kung kabilang sila sa isang first-rate na puwersa o hindi. Wala silang pakialam kung ano ang tawag sa sekta.
Gayunpaman, ang mga nag-aalangan na elder sa kalaunan ay nakompromiso dahil hindi tumutol dito si Elder Yun at ang Vice Peak Masters ng Yang Peak o ang Vice Peak Master ng Yin Peak. Kung ikukumpara sa kanilang apat, wala sila. Dahil walang tumututol. Pagkatapos, mula ngayon, ako, si Alvin, ang magiging unang sect leader ng Alvin Sect. Mula ngayon, ang Yin Peak ay papalitan ng pangalan bilang Alvin Peak, malakas na pahayag ni Alvin sa isang kahangahangang paraan na umalangaw-ngaw sa kalangitan habang kumalat ang kanyang boses sa lahat ng direksyon. Leader ng sekta. Sa sandaling iyon, lahat ng mga disipulo ng Alvin Sect ay magalang na yumuko at binati si Alvin. Ang kapaligiran sa summit ay masikip at kahanga-hanga. Nang makita ang karamihan sa kanyang harapan, malinaw na alam ni Alvin na siya ay may responsibilidad na kasing bigat ng isang bundok patungo sa kanila mula ngayon. Gayunpaman, mula ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sect leader? Tumingin si Percival kay Alvin at magalang na nagtanong, ngayong nawasak na ang Yang Peak, ano ang balak mong gawin sa amin mula sa Yang Peak? Habang nagsasalita si Percival, ang grupo ng mga elder at mga disipulo na orihinal na taga Yang Peak ay tumingin kay Alvin na may nagbabagang tingin. Maging ang mga taga Yin Peak ay nag-aral din ng Alvin. Medyo nababalisa sila, natatakot na ang mga mula sa Yang Peak ay pumalit sa kanilang lugar para sa paglilinang. Napagmasdan ko ang lugar nang ako ay dumating. Kalahati lamang ng Alvin Peak ang binuo bilang isang lugar para sa paglilinang para sa mga babaeng disipulo, hindi ba? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata, dahan-daang nagsalita si Alvin. Gaya ng sinabi niya, lumingon siya kay Paloma. Oo, sect leader, magalang na sagot ni Paloma. Pagkatapos, ipinaliwanag niya, ang Alvin Peak ay natatakpan ng nyebe sa buong taon, ngunit ang lugar para sa pagtatanim sa aming panig ay maayos pa rin. Ito ay nasa katimugang bahagi at hindi apektado ng malamig na hangin. Nagyayelong ito sa hilagang bahagi dahil ito ay apektado ng malamig na hangin taon-taon. Ma'am. Tumanggaw si Alvin. Napansin ko yon pagdating ko. Para sa kadahilanang iyon. Ipapahayag ko sa inyo. Lumipad ang paningin ni Alvin sa mga elder at mga disipulo ng Alvin Sect habang dahan-dahan niyang sinabi, yung mga taga Yin Peak, manatili. Magiging pareho ang kanilang lugar para sa paglilinang. Matapos sabihin iyon ni Alvin, ngumiti ang grupo ng Yin Peak elders at mga disipulo samantalang nagbago ang mga mukha ng Yang Peak elders at mga disipulo. Ang mga mula sa Yang Peak ay tatanggo sa hilagang bahagi at magbubukas ng bagong lugar para sa paglilinang, patuloy ni Alvin. Leader ng sekta. Sinabi ni Andre na nakakunot ang noo, ang hilagang bahagi ng Alvin Peak ay maaapektuhan ng malamig na hangin sa buong taon. Kahit na magbukas tayo ng bagong lugar para sa pagtatanim, mahirap magsaka doon ng mapayapa dahil sa malamig na hangin. Tama, sect leader. Isang grupo ng Yang Peak elders at mga disipulo ang tumango ayon sa pagkakasunod. Paano kung malulutas ko ang problemang kasasabi mo? Hindi pinapansin ang maulap na ekspresyon sa mga mukha ng Yang Peak elders at mga disipulo, tumingin si Alvin kay Andre at nagtanong. Malutas. Hindi makareact si Andre sa split second na iyon. Maaari akong mag-set up ng malakihang inscription formation na sumasakop sa hilagang bahagi ng Alvin Peak upang ipagtanggol tayo sa lahat ng malamig na hangin, mahinahong sabi ni Alvin. Aba! Matapos sabihin iyon ni Alvin, mas lalo nitong niyugyog ang bangka at nagdulot ng kaguluhan. Isang inscription formation para ipagtanggol ang malamig na hangin sa hilagang bahagi ng Alvin Peak. Maaari bang mag-set up ng isang inscription formation na ganoon? Labis silang nagdududa tungkol dito. Walang pagkukulang ng inscription master sa gitna nila, ngunit walang nakarinig ng isang inscription formation na may ganoong pinalaking kakayahan. Ngayon, ikaw, Gareth, at Percival ay dapat magdadala sa mga mula sa Yang Peak sa hilagang bahagi ng Alvin Peak at magbubukas ng isang bagong lugar para sa paglilinang. Kukunin ko, hindi hihigit sa 3 araw upang makumplito ang inscription na iyon, tumingin si Alvin kay Andre at sinabi. Dinala pa rin ng matataas na opisyal ng Yang Peak ang grupo ng mga tao mula sa Yang Peak patungo sa hilagang bahagi ng Alvin Peak kahit na nagdududa sila sa pangako ni Alvin.
Ang kailangan nilang gawin ay magbukas ng mga bagong lugar para sa pagtatanim sa gilid ng burol. Hindi ko alam kung kaya talagang mag-set up ng inscription formation ang sect leader ng ganoon. Isang inscription formation na sumasaklaw sa kalahati ng Alvin Peak. Nakakapanghinayang kahit iniisip lang ito. Gayunpaman, ang sect leader ay tila hindi nagsisinungaling sa paghatol mula sa ekspresyon na mayroon siya nang magsalita siya tungkol dito. Malalaman natin kung nagsisinungaling siya o hindi sa loob ng 3 araw. Ang orihinal na Young Peak Elders at mga disipulo ay nag-uusap sa kanilang sarili habang sinusundan nila si Garrett at ang 2 iba pa. Umaasa na lang sila na mabilis na lumipas ang susunod na 3 araw. Vice Peak Master Driscoll, manatili ka. Yung iba, paki-disperse. Tumingin si Alvin at ibinigay ang kanyang tagubilin sa grupo ng mga babaeng elder at mga disipulo. 11:57. Nang marinig ang tagubilin ni Alvin, umalis ang isang grupo ng Yin Peak Elders at mga disipulo, na hindi nang ahas na mag-alinlangan. Leader ng sekta. Tumingin si Paloma kay Alvin. Junior Uncle, dalhin mo ako sa cultivation place ni Senior Sister Elsa. Gusto ko siyang ibalik sa kanyang lugar, sabi ni Alvin sa kanya. Namatay si Elsa alang-alang sa kanyang 2 kasintahan. Dahil dito, walang pag-aalinlangan, hindi niya ito gagawing masama kahit patay na ito. Nang marinig ito, saglit na nanginig ang katawan ni Paloma. Automatikong lumipat ang kanyang tingin sa taong nasa bisig ni Jack sa likod ni Alvin. Agad na pumasok sa kanyang paningin ang puting figure na kinulayan ng dugo. Elsa. Nakakalungkot. Pagkaraan ng ilang sandali, huminga ng mahabang buntong hininga si Paloma na may kaawa-awang ekspresyon sa kanyang mukha. Si Elsa ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon ng Yin Peak. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay isang variant. Kung hindi siya namatay, hindi magiging imposible para sa kanya na maging susunod na Peak Master ng Yin Peak. Kung magiging espiritu sa langit si Elsa, matutuwa siyang malaman na maganda ang pakikitungo mo sa kanya, sect leader, yumuko si Paloma kay Alvin at same time na sinabi, sect leader, gusto kong pasalamatan ka sa ngalan ni Elsa. Junior Uncle, anong ginagawa mo? Malaki ang utang ng 2 fiancé ko kay Senior Sister Elsa, kaya ibig sabihin ay may utang din ako sa kanya. Ito ang mga bagay na dapat kong gawin. Agad na pumunta si Alvin at binuhat si Paloma sa kanyang mga paa. Sa ilalim ng patnubay ni Paloma, si Alvin at ang 3 pa ay sumunod na malapit sa likuran. Hindi nagtagal, narating nila ang gitna ng gilid ng burol malapit sa tuktok ng Alvin Peak. May isang maliit, matatag, patag na plataporma. Sa maliit na plataporma ay nakatayo ang isang maliit na bahay na gawa sa kahoy na natatakpan ng puting nyebe. Dito karaniwang nililinang ni Elsa, sabi ni Paloma. Tumango si Alvin bago bumaba, at itinulak niya ang pinto ng maliit na bahay na gawa sa kahoy. Sa sandaling itinulak ang pinto, bumagsak ang ilang nakadepositong snow at bumagsak sa ulo ni Alvin. Gayunpaman, tila hindi niya ito napansin, nagpatuloy siya sa paglalakad. Malinis ang maliit na bahay na gawa sa kahoy. Maliban sa isang kama, wala nang iba. Parang hindi kwarto ng babae. Mula nang si Elsa ay naging disipulo ng Senior Sister, nakatuon siya sa paglilinang, at ang kanyang amenities ay napakasimple. Bago dumating sina Kelly at Megan, hindi siya masyadong nakikipag-usap kahit kanino. Hanggang sa sila ay naging mga disipulo ng Senior Sister at naging kanyang Junior Sisters, nagsimula siyang maging mas madaldal, sumunod si Paloma sa maliit na bahay na gawa sa kahoy at idinagdag si Alvin. I see. Tumango si Alvin. Pagkatapos, sa pagtaas ng kanyang kamay, isang malakristal na kabaong ng yelo ang lumitaw sa kanyang harapan. Iginiya niya ito upang mapunta sa kama sa maliit na bahay na gawa sa kahoy na may hindi nakikitang tali. Ito ba? Nagulat si Paloma. Bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari, hiniling na ni Alvin si Jack na pumasok at ilagay si Elsa sa kabaong ng yelo. Nang makarating si Jack sa harap ng ice coffin, ipinaliwanag ni Alvin kay Paloma, ito ay isang ice coffin na ginawa mula sa 10,000 year frost. Maaari nitong pangalagaan ang katawan ni Senior Sister Elsa magpakailanman.
Ang ice coffee na ito ang tahasan niyang inukit para kay Irish sa huling pagkakataon. Tama na ngayon para kay Elsa. Sa oras na mahanap ko ang dalawang babae, tiyak na gugustuhin din nilang makitang muli si senior sister Elsa, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Sandali lang. Nang ilalagay na ni Jack si Elsa sa ice coffin, pinigilan siya ni Paloma. Ha! Naguguluhan, tumingin si Jack kay Paloma. Junior uncle, may iba pa ba? Lumingon din si Alvin kay Paloma. Sect leader, sana mahiga si Elsa sa loob ng malinis na paraan. Bigyan mo ako ng 15 minuto, please. Lilinisin ko siya at papalitan ng damit, sinabi ni Paloma ang kanyang ideya. Sige. Tumango si Alvin. Pagkatapos niyang hilingin kay Jack na ibigay si Elsa kay Paloma, umalis siya kasama si Jack at isinara ang pinto sa likod niya. Umuulan na ngayon. Paglabas pa lang nila ng pinto, napansin ni Alvin na nagsimula nang bumagsak ang snow sa paligid ng Alvin Peak. Ang kalangitan ay may tuldok sa buong, at ito ay napakaganda. Iniabot ni Alvin ang kamay, hinayaan ni Alvin na dumapo ang nyebe sa kanyang palad, at bumulong siya, Senior Sister Elsa, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa dalawang babae. Ako, si Alvin, ay walang hanggang utang na loob sa iyo. Mabilis na lumipas ang 15 minuto. Sa panahong ito, ang tanging paggalaw na napansin ni Alvin ay ang biglang pagbukas ng bintana ng maliit na bahay na gawa sa kahoy. Tumalsik ang tubig mula sa loob at may kaunting dugo sa tubig. Alam ni Alvin na ito ay si Paloma na gumagamit ng kanyang water profundity upang tumulong sa paglilinis ng mga bakas ng dugo mula sa katawan ni Elsa. Maaari ka nang pumasok, nang marinig ang boses ni Paloma, pumasok si Alvin. Sa pagkakataong ito, hindi siya sinundan ni Jack sa loob. Sa halip, tumayo siya sa labas ng kahoy na bahay kasama si Irish at ang Gold Tog, naghihintay kay Alvin na lumabas. Pumasok si Alvin sa kahoy na bahay, at agad niyang nakita na si Elsa ay nalinis na at nakasuot ng isang set ng malinis at puting damit. Nakahiga na siya sa ice coffin. Sa pamamagitan ng ice coffin, makikita ng isa ang kanyang matikas na katawan at ang kanyang magagandang katangian na maaaring magpabagsak sa isang bansa. Huminga ng malalim, binigyan ni Alvin ng 3 yumoko ang bangkay ni Elsa bago umalis kasama si Paloma. Mula ngayon, ito na ang bawal na lugar ng Alvin Peak. Walang sino man ang makakarating dito nang walang pahintulot, sabi ni Alvin kay Paloma. Tumango si Paloma. Sa susunod na pagkakataon, na parang hindi pa rin siya sigurado, kumuha si Alvin ng isang tumpok ng mga materyales at mataas na grado na origin stone bago nagsimulang maging abala sa kanila. Siya ay nagsusulat ng isang inscription, at hindi nagtagal ay naglatag siya ng isang inscription na pagbuo. Si Paloma ay lubos na nawala sa panunood ng tuloy-tuloy na paggalaw ni Alvin. Makalipas ang 1 oras, nagsimulang bumagal si Alvin. Gayunpaman, ang mga materyales at ang origin stone sa kanyang mga kamay ay naalis sa kanyang mga kamay at nagsanib sa lupa ng nyebe sa paligid ng maliit na bahay na gawa sa kahoy. Sa sumunod na sandali, bumangon ang isang maaliwalas na liwanag na kalasag at binalot ang buong maliit na bahay na gawa sa kahoy sa loob nito. Pagkaraan ng tagal ng hindi hihigit sa 20 paghinga, ang translucent light shield ay nawala sa harap ng mga mata ni Paloma. Siyempre, alam niya na ang translucent light shield ay hindi talaga naglaho. Kapag may lumakad palapit, ito ay matrigger. Ito ang defensive light shield na nabuo ng isang defensive formation. Sect leader, hindi ako makapaniwala na hindi lamang malakas ang iyong kapangyarihan, ngunit mayroon ka ring napakataas na tagumpay sa inscription daw, tumingin si Paloma kay Alvin at bumulwak sa pagkamangha. Kahit na hindi siya isang inscription master, mayroon pa rin siyang kaalaman tungkol dito. Nasaksihan niya ang ilan sa mga inscription master sa inscribe ng sekta at naglatag ng inscription formation noon. Gayunpaman, ang bilis at kahusayan ng mga masters na ito ay hindi kahit isang maliit na bahagi ng lalaking ito na nakasuot ng lila. Marahil, ang sect leader ay talagang makakapaglatag ng malakihang inscription formation na makatiis sa malamig na hangin na umiihip mula sa hilagang bahagi ng Alvin Peak, naisip ni Paloma sa sarili.
Sa ngayon, ang tanging naramdaman niya ay kung gaano hindi maarok ang sect leader na ito sa harap ng kanyang mga mata. Hindi niya makita ang kabuuan nito. Sect leader, ano ang pinakamataas na antas ng pag-atake na kayang tiisin ng inscription formation na ito? Hindi napigilan ni Paloma ang tanong na bumabalot sa kanya. Bueno, kakailanganin mo ang lakas ng 3 sinaunang itim na dragon bago mo ito sirain, sagot ni Alvin. Ang lakas ng 3 sinaunang itim na dragon. Sa sandaling marinig siya ni Paloma, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Karaniwan, tanging ang isang martial artist na nasa 7th level martial monarch stage at mas mataas ay maaaring magbigay ng lakas ng 3 sinaunang itim na dragon at higit pa. Sa madaling salita, imposible para sa isang martial artist na mas mahina kaysa sa 7th level martial monarch stage na masira ang defensive inscription na tumakip sa maliit na kahoy na bahay sa kanyang harapan. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang inscription formation na inilatag ng taong ito sa harap sa loob lamang ng isang oras ay maaaring magkaroon ng isang nakakatakot na puwersang nagtatanggol. Ito ay lubos na lumampas sa kanyang imahinasyon. Junior Uncle, baka kailangan ko ng ilang materyales na magagamit ko para isulat at ailatag ang inscription formation sa 2 araw na ito, sabi ni Alvin kay Paloma. Sa susunod na 2 araw, magsisimula siyang maglatag ng malakihang inscription formation na maaaring bumalot sa hilagang bahagi ng Alvin Peak. Gayunpaman, wala siyang ilan sa mga materyales na kailangan niya para gawin ang inscription formation na iyon. Ipaalam mo lang sa akin kung mayroon ka, sect leader. Pupunta ako sa yin. I mean, Alvin Peak para hanapin ang mga bagay na gusto mo sa bodega, sagot ni Paloma. Noong una ay gusto niyang sabihin ang Yin Peak, ngunit biglang naalala na pinalitan na ito ng pangalan upang maging Alvin Peak bago niya matapos ang pagbigkas ng salita. Kapareho iyon ang pangalan ng sect leader. Salamat, Junior Uncle. Ngumiti si Alvin, nagulat si Paloma kaya agad siyang yumuko bilang ganti. Malinaw sa kanya na ang dahilan kung bakit tinawag siya ni Alvin na Junior Uncle ay para sa kapakanan ng kanyang 2 nobya. Kung hindi, siya ay karaniwang wala sa kanya. Pagkatapos, sa ilalim ng pagsasaayos ni Paloma, si Alvin at ang 3 pa ay nanatili sa Alvin Peak. Bawat isa sa kanila ay may bahay na gawa sa kahoy na malapit sa isa't isa sa gitna ng gilid ng burol. Si Irish, Jack, at ang Gold Tog ay bumalik sa kanilang mga silid sa isang iglap at inilibing ang kanilang mga sarili sa paglilinang. Para kay Alvin, wala pa siyang panahon para mag-cultivate sa ngayon. Sa halip, abala siya sa pagsulat ng mga materyales at mataas na grado na origin stones na nasa kamay na niya, na isinulat ang mga kinakailangang inscription sa mga iyon. Lahat ng ginagawa niya ngayon ay para sa paghahanda para sa malakihang inscription formation na ay lalatag niya sa susunod na 2 araw. Ang inscription formation ay maaari ding ituring bilang isang defensive inscription, ngunit ito ay makatiis lamang sa pagsalakay mula sa malamig na hangin. Sa una, ang naturang defensive formation ay isang simpleng inscription formation lamang at maaaring mailagay ng napakabilis. Gayunpaman, ang problema ay ang defensive formation na gustong isulat ni Alvin ay isa na balot sa buong hilagang bahagi ng Alvin Peak. Napakalawak ng lugar na ito ay umaabot hanggang sa nakikita ng mga mata. Kung hindi siya sumanib sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, hinding-hindi niya magagawang maglatag ng ganoong kalaking inscription formation. Ito ay dahil ang Rebirth Martial Emperor ay nag-eksperimento at nakabuo ng napakalaking inscription formation sa huling pagkakataon. Kahit na ang isang ordinaryong inscription formation ay maaaring magsama ng pareho, hindi siya makakagawa ng ganoon kalaki. Sa kabuuan, ang lahat ay nauwi sa isang bagay, tanging ang Rebirth Martial Emperor lamang ang makapagsusulat at makapaglalatag ng ganoon kalaki. Matapos maisulat ni Alvin ang karamihan sa mga materyales at mataas na grado na origin stone sa kanyang kamay, natapos na rin ni Paloma ang pag-assemble ng lahat ng materyales na hiniling niyang hanapin niya nang hindi nag-iiwan ng kahit isa. Sa sumunod na 2 araw, nagsimulang maging abala muli si Alvin. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata.
Pagkaraan ng 2 araw, si Alvin ay nagtungo sa hilagang bahagi ng Alvin Peak ng mag-isa, ngunit napansin niya na maraming mga lalaking disipulo ang naruroon na abala sa kanilang mga sarili. Maraming elder ang naroon na tumulong din. Habang sila ay abala, ang mga damit sa kanilang mga katawan ay kumakawalan ng malakas sa lamig ng malamig na hangin. Hindi lang iyon, naputol din ang ilan sa kanilang mga hairband dahil sa hangin. Walang pagpipigil ngayon, ang mahaba nilang buhok ay nililipad ng hangin. Ito ang sect leader. Leader ng sekta. Walang alinlangan, ang hitsura ni Alvin ay agad na nakakuha ng atensyon ng marami. Gayunpaman, ang pinaka-inaalala nila ngayon ay hindi si Alvin mismo. Bukas ay ang 3 araw na deadline na sinabi sa amin ng sect leader, mga 2 araw na ang nakakaraan. Nagtataka ako kung kaya ba talagang maglatag ang sect leader ng malakihang inscription formation na makatiis sa malamig na hangin. 11:58. Sa harap ng pagdududa ng mga lalaking disipulo ng Alvin sect, hindi gaanong nagsalita si Alvin. Alam niyang wala pa rin itong silbi kahit gaano pa karami ang mga positibong salita na kanyang ilabas. Tanging isang totoong buhay na pagkilos upang matupad ang kanyang pangako ang makapagpapatigil sa bibig ng lahat. Dahil dito, nagsimulang maging abala si Alvin sa araw na iyon. Walang alinlangan, ang paglalagay ng inscription formation na bumabalot sa kalahati ng Alvin Peak ay magiging isang malaking proseso. Kahit na naisulat na ni Alvin ang inscription sa mga materyales at sa origin stones noon pa man, kailangan pa rin niya ng oras upang ailatag ang mga ito. Si Alvin ay walang kahit anong oras para huminto sa buong araw. Mula umaga hanggang hating gabi, ang figure ni Alvin ay patuloy na lumilipad pataas at pababa sa hilagang bahagi ng Alvin Peak. Sa kanyang paglipat, ang bawat material at bawat origin stone ay pinagsama sa hilagang gilid ng burol ng Alvin Peak. Ang lokasyon upang ilagay ang mga materyales na ito at pinagmulan ng mga bato ay dapat ding isaalang-alang. Kahit na ang kaunting maling pagkalkula ay hindi pinapayagan. Sa kabutihang palad, maaari kong itakda ang defensive formation na ito ng direkta sa pamamagitan ng memorya ng Rebirth Martial Emperor. Kung ito ay itinuro sa akin ng pasalita, sa tingin ko ay hindi ko matatapos ang pag-setup nito kahit na gumugol ako ng 10 araw at 10 gabi. Matapos ilagay ang huling batch ng mga materyales at origin stone sa lugar kung saan sila dapat, tumigil si Alvin sa kanyang trabaho at tumabi. Kaya lang, natapos na ang defensive formation na sumasakop sa kalahati ng Alvin Peak. Nakatingin sa kalangitan sa gabi na natatakpan ng kakaunting bituin, bumulong si Alvin bago nawala sa lugar. Sa ngayon, ang tanging natitira ay ang briefing na ibibigay ko bukas. Nang muli siyang lumitaw, bumalik na siya sa kung saan pansamantalang isinaayos ni Paloma para sa kanya. Ito ay isang kahoy na bahay sa gitna ng gilid ng burol ng katimugang bahagi ng Alvin Peak. Ang kahoy na bahay na ito ay mas mahusay kaysa sa kahoy na bahay ni Elsa. Hindi lamang ang lugar ay mas malaki, ngunit ang mga kasangkapan sa bahay ay kumpleto rin sa kagamitan. Naka-cross-legged sa kama, ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata at nagsimulang mag-cultivate. 9 Dragon Sword Sovereign Technique, Divine Dragon Form. Hindi lang iyon, 3 Nature Profundity Fragment ang mahigpit na hawak sa kamay niya para maintindihan niya at itaas ang fused profundity niya. Kahit na ang tulong na ibinigay ng Monarch Stage Nature Profundity Fragment sa kanyang fused profundity ay hindi kasing dali ng Heavenly Jewel, ang Heavenly Jewel ay hindi isang bagay na madali niyang makuha sa kanyang mga kamay. Katulad ng Heavenly Jewel na nakuha niya sa huling pagkakataon sa Berserk Mongrel Rodent Clan, ang Heavenly Jewel na iyon ay ganap na nakaimbak sa Nature Energy. 1 buwan lang ang inabot ni Alvin para ganap na masipsip ang lahat ng Heavenly Jewel Energy, na isa ring Nature Energy, na nakaimbak sa Heavenly Jewel na sumisipsip ng Nature Energy sa loob ng 100 taon bago ito mapunan. Dahil doon, pansamantalang naging basura rin ang Heavenly Jewel. Kakailanganin nitong sumailalim sa isa pang mahabang panahon bago nito mabawi muli ang Heavenly Jewel Energy. Gayunpaman, pagkatapos na masipsip ni Alvin ang lahat ng Heavenly Jewel Energy na nakaimbak sa loob ng Heavenly Jewel, ang kanyang fused profundity ay matagumpay ding nakagawa ng breakthrough sa 2nd level.
Higit pa rito, malinaw din niyang naramdaman na noong nasa kalagitnaan na niya ang pag-absorb ng Heavenly Jewel energy sa Heavenly Jewel, ang kanyang fused profundity ay nakagawa na ng breakthrough sa second level. Pagkatapos noon, nang makuha niya ang natitirang kalahati ng Heavenly Jewel, ang kanyang fused profundity ay nakagawa na ng karagdagang pag-unlad. Sa huli, malapit na itong maging third level fused profundity. Sa ngayon, isang hakbang na lang niya mula sa pag-unawa sa third level fused profundity. Tulad ng nahulaan ko, maging ang puwersa nito, o ang kahirapan ng pag-level up, ang fused profundity ay kapantay ng Emperor profundity. Matapos magsimulang gumana ang origin energy sa kanyang katawan sa pag-iisip ayon sa Divine Dragon form ng Nine Dragons War Sovereign Technique at nagsimulang umahan, si Alvin sa wakas ay nakapag-isip ng ibang bagay ngayon. Ang fused profundity ay nabuo ng 5 magkaibang first-level monarch stage nature profundities. Ang fused profundity sa oras na iyon ay maaaring ituring bilang first-level fused profundity. Ang first-level fused profundity ay katumbas ng lakas ng 2 sinaunang Black Dragon. Ito ay pareho sa first-level Emperor stage profundity. Ay naging second-level fused profundity. Ang second-level fused profundity ay katumbas ng lakas ng 3 sinaunang itim na dragon, tulad din ng second-level Emperor stage profundity. Makikita natin na sa tuwing itataas ang fused profundity, magkakaroon ito ng karagdagang lakas ng isang sinaunang Black Dragon para sa bawat karagdagang level. Ito ay hindi isang mahirap na pagbabawas. Gayunpaman, napatunayan na maganda ang swerte ko. 2 araw bago ako dumating sa Yin Yang Sect, ang aking cultivation ay muling gumawa ng breakthrough sa 4th level martial monarch stage. Kung hindi ito nangyari, hindi ko maagaw ang saber na naglalaman ng buong puwersa ni Emerson nang walang dala. Walang kamalay-malay, ang tren ng pag-iisip ni Alvin ay nagsimulang lumipad. Sa una, batay sa kanyang pagtatantya, kailangan niyang maghintay ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan bago siya makagawa ng isang pambihirang tagumpay sa 4th level martial monarch stage. Gayunpaman, hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na dahil napupunit siya ng pagkabalisa sa kanyang paglalakbay, sa sobrang pag-aalala sa kaligtasan ng 2 batang babae, nagulat ito sa malupit na bisa ng gamot ng rebirth pill sa loob ng kanyang katawan. Maaari mong isipin ang mga resulta. Ang therapeutic efficacy ng rebirth pill ay mas mabilis na nasunog at tinulungan siyang makumplito ang kanyang tagumpay sa 4th level martial monarch stage sa isang iglap, mas maaga kaysa sa dapat niyang gawin. Nakagawa na siya ng tagumpay sa 4th level martial monarch stage, kaya niyang palayasin ang lakas ng 6,000 sinaunang may sungay na dragon sa pamamagitan lamang ng kanyang origin energy. Ang lakas ng kanyang 6th level monarch stage sword profundity ay katumbas ng 7,000 sinaunang may sungay na dragon. Ang second level fused profundity ay may lakas ng 3 sinaunang itim na dragon. Para sa kadahilanang ito, nang walang anumang sandata ng espiritu, maaari na niyang palayasin ang lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon at karagdagang 3,000 sinaunang may sungay na dragon. 2 araw na ang nakararaan, tiyak sa lakas na ito kaya niyang naagaw ang grade 1 spirit saber mula kay Emerson nang walang dala. Kung gagamitin ko ang aking quasi-royal grade spirit sword, ang aking lakas ay katumbas ng 4 na sinaunang itim na dragon kasama ang karagdagang 9,000 sinaunang sungay na dragon. Sa tulong ng 9 Tribulation Sword Control Technique at ng 9 Dragons Radiant Flash, hindi ako matatalo kahit na makatagpo ako ng powerhouse na nagtataglay ng lakas ng 5 sinaunang itim na dragon. Si Alvin ay lubos na nagtitiwala sa mga pamamaraan na kanyang pinagkadalubhasaan. Nadama niya na kung gagamitin niya ang lahat ng kanyang mga diskarte, maaari niyang bayaran ang pagkakaiba ng lakas ng 1,000 sinaunang itim na dragon. Ang enerhiyang taglay ko ngayon ay maihahalin tulad na sa isang ordinaryong 9th level martial monarch stage martial artist. Siyempre, malayo pa ako sa mga nakakabaliw na martial artist na 9th level martial monarch. Sa alaala ng Rebirth Martial Emperor, alam ni Alvin kung gaano kahirap na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage para sa isang 9th level martial monarch stage na martial artist. Ito ay higit sa 100 beses na mas mahirap kaysa sa pagpunta sa martial monarch stage mula sa void transformation stage.
Kung naiintindihan ng isang martial artist ng 9th level void transformation stage ang tatlong magkaibang 9th level void transformation concepts, o ang 9th level water and fire advanced concepts, hindi magiging mahirap na gumawa ng breakthrough sa martial monarch stage. Gayunpaman, kahit na naintindihan na ng isang 9th level martial monarch stage martial artist ang tatlong magkaibang 9th level monarch stage profundities, o ang 9th level water and fire monarch stage profundities, may pagkakataon pa rin na makapasok sa martial emperor stage. Ito ay tiyak na para sa kadahilanang ito na mayroong napakakaunting mga martial emperor sa parehong henerasyon ng una at ikalawang reinkarnasyon ng rebirth martial emperor. Ayon sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, sa panahon ng kanyang ikalawang reinkarnasyon, ang pinakamalakas na 9th level Martial Monarch Stage Powerhouse ay nakaintindi ng 6 na magkaibang 9th level Monarch Stage Profundities. 6 na uri ng 9th level Monarch Stage Profundities. Ano ba talaga iyon? Sa madaling salita, kahit na ang powerhouse na iyon ay naglabas lamang ng kanyang profundity strength, katumbas pa rin ito ng kapangyarihan ng 6 na sinaunang itim na dragon. Idinagdag ang sarili niyang origin energy at grade 1 spirit weapon, makakapaglabas siya ng puwersa na higit pa sa 8 sinaunang itim na dragon. Ang lakas ng 8 sinaunang itim na dragon. Naramdaman ni Alvin ang panginginig na dumadaloy sa kanyang mga gulugod habang iniisip iyon. Sa ngayon, bagamat kaya niyang ilabas ang lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon at 9,000 sinaunang may sungay na dragon nang ilabas niya ang kanyang buong potensyal, wala pa rin ang kanyang lakas kumpara sa 9th level martial monarch stage powerhouse na nakabisado ang puwersa ng 8 sinaunang itim na dragon. Napakabilis para sa lalaking ito na patayin siya. Ito ay magiging mas madali kaysa sa pagtapak sa isang langgam. Naintindihan na ng powerhouse na iyon ang 6 na uri ng 9th level monarch stage profundities, ngunit hindi pa rin siya makakagawa ng breakthrough sa martial emperor stage. Mukhang napakahirap masira ang martial emperor stage. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, bumigat ang kanyang puso. At the same time, ramdam niya ang matinding pressure sa sarili niya. Ayon sa memorya ng Rebirth Martial Emperor, nang gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage, nasira niya ito sa isang estado ng pagkalito. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang pinagkakatiwalaan niya para magawa ang pambihirang tagumpay na ito. Sa oras na iyon, naintindihan ng Rebirth Martial Emperor ang 4 na uri ng 9th level Monarch stage profundities. Noong ikalawang reinkarnasyon, nang ang Rebirth Martial Emperor ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage, wala pa siyang karanasan noon. Sa una, patuloy siyang tumatakbo laban sa mga pader sa lahat ng dako, ngunit sa huli, nagawa niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos niyang maunawaan ang 3 uri ng 9th level Monarch stage profundities. Nagtataka ako kung magiging mas madali para sa akin na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage kumpara sa 2 reincarnation ng Rebirth Martial Emperor. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, napuno siya ng pagkabalisa. Bagamat siya ay sumanib sa Rebirth Martial Emperor's memory, hindi pa rin siya makakuha ng anumang tulong sa paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage dahil ang Rebirth Martial Emperor mismo ay nagawa lamang na gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage sa isang estado ng pagkalito. Para sa kadahilanang ito, kailangan pa rin niyang umasa sa kanyang sarili kung gusto niyang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa Martial Emperor stage. Hindi siya makaasa sa alaala na iniwan ng Rebirth Martial Emperor. Umaasa ako na makakagawa din ako ng isang pambihirang tagumpay sa estado ng kalituhan tulad ng ginawa ng Rebirth Martial Emperor. Inaasahan ni Alvin ang isang panaginip na mangyayari. Hindi namamalayan, ang kanyang damdamin ay unti-unting huminahon, at ang kanyang buong pagkatao ngayon ay ganap na natutulog sa paglilinang at pag-unawa. Paglinang sa 9th form ng 9 Dragons War Sovereign Technique, Divine Dragon Form. Ang pag-unawa sa fused profundity at paghawak sa kaalaman ng sword art na nilalaman ng karakter na espada, sa kaibuturan ng kanyang isipan na naiwan ng Sword Saint Berting. Si Alvin, na nilubog ang kanyang sarili sa paglilinang at pag-unawa, ay nakalimutan ang tungkol sa oras.
Nang ang sikat ng araw mula sa sumisikat na araw na nagpaligo sa buong mundo ay sumikat sa kanyang mukha sa pamamagitan ng satin na kurtina sa gilid ng kahoy na bahay na sa wakas ay nakakilos siya at iminulat ang kanyang mga mata. Maliwanag na. Pagkagising ni Alvin, lumabas siya ng bahay na gawa sa kahoy pagkatapos maglinis ng sarili. Sa sandaling lumabas siya ng pinto, napansin ni Alvin ang dalawang figurang nakatayo doon. Sila ay walang iba kundi ang dalawang Vice Peak Masters ng dating Young Peak, Percival at Andre. You two were here since early morning. Don't tell me na nag-aalala ka na baka tumanggi ako sa sinabi ko. Nakatingin sa dalawang mukhang balis ang Yu brothers, napakunot ang noo ni Alvin, iniisip na nandito sila dahil nangako siya sa kanila na lulutasin niya ang isyu tungkol sa malamig na hangin sa hilagang bahagi ng Alvin Peak ngayon. Sect leader, wala na si Elder yun. Habang nalilito si Percival, alam ni Alvin na nagkamali siya ng hula. 11:59. Si Elder yun o Gareth yun ay ang Guardian Elder ng dating Young Peak. Kailan mo napansin na wala na siya? Si Alvin ay kalmado at nagtanong sa isang tinak na paraan. 3 araw na ang nakararaan, sinabi mo sa amin ni Elder yun na dalhin ang mga tao sa hilagang bahagi ng Alvin Peak upang maghukay ng lugar para sa pagtatanim, kaya pansamantala kaming nahiwalay sa kanya. Ngayong napag-isipan namin ito, iyon na ang huling pagkakataon na nakita namin siya, sagot ni Percival. Kaninang umaga, nagpunta ako sa mga elder at mga disipulo ng mga daan, 3 araw na ang nakalipas ay dinala nila iyon kasama si Elder yun, at sinabi nila iyon na kasama namin si Yon. Umalis siya mag-isa. Naghanap kami sa buong Alvin Peak kaninang umaga, ngunit wala kaming makitang kahit anong bakas ni Elder yun. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay umalis na siya 3 araw na ang nakalipas. Iniwan niya ang Alvin Peak, ang Alvin Sect. Isang makinang na kinang ang sumilay sa mga mata ni Alvin habang patuloy siyang nagtatanong, alam mo ba kung anong relasyon ni Gareth kay Emerson? Si Emerson ay direktang disipulo ng dating Peak Master ng Young Peak habang si Gareth ay junior brother ng dating Peak Master ng Young Peak. Tinawag ni Emerson si Gareth na senior uncle, sagot ni Percival. Tumango si Alvin. Mukhang hindi pa niya binalak na magstay sa umpisa pa lang. Patuloy niya akong sinusunod para lang mapababa ang pagbabantay sa akin. Matagal na niyang planong umalis. Sect leader, ano ang dapat nating gawin kung gayon? Kung talagang umalis si Gareth, magiging disadvantageous ba ito sa ating Alvin Peak? Tanong mo Ann. Siya. Hindi siya ganoon kakaya. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata, at isang malamig na kinang ang bumungad sa kanila. 3 araw na siguro siyang umalis. Huli na para habulin siya ngayon. Kayong dalawa, sumunod kayo sa akin sa hilagang bahagi ng Alvin Peak. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, siya ay nawala kaagad. Nang muli siyang lumitaw, malayo na siya. Nag-react agad ang Yu brothers at sumunod naman agad. Pupunta din ako para tingnan. Sa sandaling ito, lumabas na rin si Jack sa isang kahoy na bahay mula sa gitna ng gilid ng burol na hindi kalayuan at sinundan din sila. Dapat ay set up na ni Young Master ang malakihang inscription formation ngayon. Whoosh! Whoosh! Nang kumilos si Jack, isa pang 2 figure ang naglaho mula sa 2 direksyon at sumunod. Ito ay isang babae na nakasuot ng pulang damit at isang matanda na nakasuot ng gininto ang lalaki. Sila ay walang iba kundi si Irish at ang Gold Tog. Sa oras na marating muli ni Alvin ang hilagang bahagi ng Alvin Peak, napansin niyang puno na ito ng maraming tao. Ang mga taong ito ay ang mga matatanda at disipulo ng Young Peak ng dating Yin Yang Sect. Nandito na ang sect leader. Ang balita ng pagdating ni Alvin sa lalong madaling panahon ay kumalat sa mga nakatayo malapit sa kanya. Sa isang sandali, ang mga taong naghihintay sa buong hilagang bahagi ng Alvin Peak ay lumipad patungo sa kanya. Sa makakapal na itim na ulap, yumuko sila mula sa malayo patungo sa kulay yulang figure na hindi kalayuan. Halos lahat mula sa Young Peak ng dating Yin Yang Sect, maliban sa Gareth, ay ganap na natipon dito. Whoosh! 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 Bukod sa Yu brothers na nakatayo sa likuran niya, may 3 tao na agad na lumitaw sa likod ni Alvin.
Sila ay sina Irish, Jack, at ang Gold Tog na sumunod. Whoosh! 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 Isang sunod-sunod na sumisipol na hangin ang umalangaw-ngaw, na umaakit sa atensyon ng lahat ng naroroon sa eksena. Isang grupo ng mga kababaihan na nakasuot ng puti ang makikitang lumilipad patungo doon mula sa katimugang bahagi ng Alvin Peak. Ito ay maliwanag na mayroong dito upang sumali sa kasiyahan. Ang mga babaeng ito ay mga disipulo mula sa dating Yin Peak ng dating Yin Yang sect. Leader ng sekta. Maging si Paloma, ang Vice Peak Master ng Yin Peak ng dating Yin Yang sect ay dumating na ngayon. Matapos magalang na batiin si Alvin, tumayo siya sa likuran niya. Ang sunod-sunod na napakalamig na hangin ay patuloy na umiihip, na nagpaawit ng malakas sa mga damit sa katawan ng lahat, kabilang si Alvin. Ang ilang mga tao na may mababang cultivation base ay duling dahil sa malakas na unos. Hinding-hindi ako magpapatalo, napatingin si Alvin sa siksikan na itim na mga tao at inihayag sa malakas na boses na may tame time na ekspresyon. Ngayon, tutuperin ko ang pangakong ginawa ko 3 araw na ang nakakaraan at hindi ko nahahayaang magdusa pa ang hilagang bahagi ng Alvin Peak sa pagsalakay ng malamig na hangin. Tuparin ang pangako. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Alvin, nagliwanag ang mga mata ng lahat na may inaasahang tingin sa kanilang mga mukha. Gusto nilang makita kung paano itatag ng batang sect leader na ito ng Alvin sect ang napakalayo at malakihang inscription formation na binanggit niya. Sa kasamaang palad, sila ay nakatadhana na hindi ito makikita. Swish! Habang nagtaas ng kamay si Alvin, isang daliri ang lumabas. Kaagad, isang piraso ng high-grade origin stone ang bumaril at nahulog sa pader ng bundok sa hilagang bahagi ng Alvin Peak bago ito nawala ng walang bakas. Whoosh! Halos nang mawala ang mataas na kalidad na origin stone, ang tanging naririnig ng karamihan ay isang banayad na tunog na umaalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Ang boses ay hindi malakas, ngunit tila ito ay nanginginig sa kanilang mga espirito sa isang sandali. Ay ito. Ito. Ang sumunod na pagkakataon, sa ilalim ng natulala na tingin ng mga pulutong ng mga matatanda at disipulo ng Alvin Peak, isang layer ng translucent light shield ang tila bumangon mula sa loob ng pader ng bundok sa hilagang bahagi at patuloy na nagpapalaki palabas ng tuloy-tuloy. Ang lugar kung saan dumaan ang liwanag na kalasag ay nagtulak sa malamig na hangin na umiihip mula sa hilagang bahagi palayo. Ang liwanag na kalasag ay patuloy na lumawak. Hanggang sa natakpan ng light shield ang buong wall mountain ng hilagang bahagi ng Alvin Peak ay sa wakas ay tumigil na ito. Kasabay nito, naglaho ito sa paningin ng lahat na parabang hindi ito kailanman nagpakita. Gayunpaman, sa linya ng paghihiwalay kung saan nawala ang translucent light shield, ang malamig na hangin na nagmumula sa hilaga ay ganap na inilayo. Hindi na ito makakapasok sa loob. Kasabay ng paglaho ng malamig na hangin, ang mga damit ng lahat, kabilang ang kay Alvin, ay tumigil sa pag-alis. Pwede ba ito? Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Ito ba ang malakihang inscription formation na binanggit ng sect leader 3 days ago? Kailan niya itinakda ang lahat ng ito? Kahapon, maraming tao ang nakakita sa sect leader na gumagala dito. Tila may ibinabato siyang paulit-ulit na dumaan sa mga pader ng bundok, at lahat sila ay naka-embed sa bundok. Kung iisipin, tiyak na siya ang nag-set up ng inscription formation that time. Kay kahapon. Kung gayon, sinasabi mo bang isang araw lang ang kailangan ng sect leader para mag-set up ng ganoong kalaking inscription formation? Ang grupo ng mga disipulo ng Alvin sect ay ganap na nagulat sa pagkamangha. Hindi nagtagal, napagtanto nila ang isa pang problema. Isang araw lang ang inabot ng kanilang sect leader para mag-set up ng ganoong kalaking inscription formation. Mukhang hindi lang siya isang martial daw powerhouse, ang sect leader natin ay isa ding pambihirang inscription master, gulat na bulalas ng maraming alagad ng Alvin sect. Ang mga mata ng mga batang babaeng disipulo ay halos hugis puso na ngayon habang sinimulan nilang tingnan si Alvin ng palihim. Gayunpaman, habang umaalingaw-ngaw ang napakalamig na ungol sa hangin, sabay-sabay na dumaloy ang panginginig sa kanilang mga gulugod. Dali-dali nilang ibinaba ang kanilang mga ulo at hindi na sila naglakas loob na tumingin sa kanya.
Ito ay walang iba kundi si Irish, na nakatayo sa likod ni Alvin, na kanina lang humirit. Sa malamig na ekspresyon, sinulyapan niya ang grupong ito ng mga batang disipulo. Habang siya ay sumisinghot-singhot, ang aura ng isang martial monarch ay sumilip at diniin ang grupo ng mga kabataang disipulo kaya hindi man lang sila naglakas loob na itaas ang kanilang mga ulo. Ang mga aksyon ni Irish ngayon ay parang sinusubukang sabihin sa lahat na siya ang may ganap na soberanya ng mga karapatan kay Alvin. Siya ba si Mrs. Sect Leader? I think so. Kung hindi, hindi siya magagalit sa amin habang nakatingin sa Sect Leader. Mrs. Sect Leader is quite powerful herself. Mukhang mapapabuntong hininga na lang tayo sa susunod na makita si Sect Leader. Palihim na nagbulungan ang grupo ng mga kabataang babaeng disipulo. Bagamat hindi masyadong malakas ang kanilang mga boses, karamihan sa mga taong naruroon sa eksena ay mga taong may mataas na kakayahan. Para sa kadahilanang ito, mayroon silang kamangha-manghang mga kakayahan sa pandinig at walang anumang nawawala, malinaw nilang naririnig ang mga bulong ng mga batang ito. Mrs. Sect Leader. Sabay-sabay, karamihan sa mga tao sa eksena ay agad na inilipat ang kanilang atensyon kay Irish, na ginawa siyang spotlight ng karamihan ngayon. Ngayon lang, nang marinig ni Irish ang mga salita ng grupo ng mga batang babaeng disipulo, ang kanyang mukha ay bahagyang nag-aapoy, ngunit ngayon, bilang sentro ng atensyon ng napakaraming tao, sa kabila ng pagpapanatili ng kalmadong ekspresyon hanggat maaari, ang kanyang puso ay nasa kaguluhan. Ang tanging naiisip niya ngayon ay para siyang nag-iisang bangka sa malalaking alon, sa gitna ng pagtalikod anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang swerte talaga ng Sect Leader. Maging itong si Mrs. Sect Leader o ang dalawang fiancé niya, lahat sila ay mga babaeng walang kapantay na kagandahan. Exactly. Ang swerte talaga ng Sect Leader sa love life niya. Kung ako ay magiging katulad ng Sect Leader, hinding-hindi ako magsisisi sa buhay ko. Hindi nagtagal, maraming lalaking disipulo ang muling tumingin kay Alvin na may naiinggit na ekspresyon. Sa ngayon, natupad ko na ang pangako ko sa inyong lahat, at mayroon ka ring bagong cultivation place ngayon. Matapos sumulyap ni Alvin sa grupo ng mga lalaking elder at disipulo, tumingin siya sa grupo ng mga babaeng elder at disipulo bago pinaikit ang kanyang mga mata ng walang babala. Makinig! Mga disipulo ng Alvin Sect. Matapos ang pangungusap ni Alvin na tila nakabitin sa kalagitnaan ay matagumpay na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naroroon, muli niyang ibinuka ang kanyang bibig habang siya ay sumisigaw ng malakas. Sa isang pagkakataon, lahat ng nakatutok kay Alvin ay biglang tumibok nang hindi maipaliwanag nang sila ay naging alerto sa isang pagkakataon. Mula ngayon, si Paloma, Percival, at Andre ay magiging vice sect leaders para sa Alvin Sect. Silang tatlo ang hahawak sa lahat ng karaniwang malaki at maliit na pangkalahatang gawain ng sekta. Dapat makinig kayong lahat sa kanilang mga utos. Inihayag ni Alvin sa malakas na boses. Oo. Ang mga disipulo ng Alvin Sect ay sabay-sabay na tumugon ng may paggalang. Salamat sa iyong mataas na pagpapahalaga, Sect Leader. Sa sandaling marinig ito ni Paloma, Percival at Andre, nagliwanag kaagad ang kanilang mga mata, at mabilis silang yumuko kay Alvin bilang pasasalamat. Paloma, Percival, Andre. Mula ngayon, kayong tatlo ang mananagot na ipakalat ang balita sa publiko na ang Yin Yang Sect ay pinalitan na ng Alvin Sect at mayroon ng bagong Sect Master. Ipagkalat din ang pangalan ko bilang Sect Leader. Tumingin si Alvin kay Paloma at sa dalawa pa bago siya umorder. Oo, magalang na tugon ni Paloma at ng dalawa. Higit pa rito, sa mga susunod na araw, magpadala ng mga disipulo na makakakilala kina Kelly at Megan at hanapin ang kanilang mga truck, utos muli ni Alvin. Kung sinong disipulo ang makakasubaybay sa kanilang mga truck ay gagantimpalaan ng Grade 1 Spirit Weapon na may boost na 70% at isang bote ng Grade 1 Life Recovery Pill na may purity na 70% pataas. Matapos ibigay ni Alvin ang kanyang utos, sinabi niya sa kanila ang magandang gantimpala. Sandaling tumahimik ang buong eksena. Grade 1 Spirit Weapon. Grade 1 Life Recovery Pill. Para sa mga ordinaryong matatanda at disipulo sa Alvin Sect, walang duda na ang dalawang bagay na ito ay lubhang mahalaga.
Tanging ang matataas na opisyal ng sekta tulad ni Paloma, Percival, at Andre ang hindi nagkulang sa mga ito. Gayunpaman, limitado rin ang mga ito sa ordinaryong Grade 1 Spirit Weapons at Grade 1 Life Recovery Pills. Di tama ba ang narinig ko? Nabanggit ba talaga ng sect leader ang isang Grade 1 Spirit Weapon na makapagbibigay ng 70% boost sa strength? Maya-maya'y tila may bumalik sa kanyang katinoan habang nagtatanong siya na medyo nabigla. 1160. Huwag kalimutan ang Grade 1 Life Recovery Pill na may purity din na 70%. May nagdagdag. Ngayong may nagpahayag ng kanilang mga pag-aalinlangan, ang mga bahid ng tingin ay dumapo muli kay Alvin na parang gusto nilang kumpirmahin na narinig nila ito ng tama ngayon. Nakaharap sa mga nagdududang titig na ito, buong kumpiyansa na muling tiniyak ni Alvin, tama ang iyong narinig sa akin. Ito ay talagang isang Grade 1 Spirit Weapon na maaaring magbigay ng strength boost ng 70% at isang Grade 1 Life Recovery Pill na may purity na 70% pataas. Clamor. Isang batong nagbunga ng 1,000 alon. Nagkagulo ang buong eksena. Ito ba ay tunay na Grade 1 Spirit Weapon na makapagbibigay ng strength boost ng 70%? At isang Grade 1 Life Recovery Pill na may purity na 70% pataas? Hello! Hindi mo ba narinig ang sect leader na muling pinatunayan ito ngayon lang? O sinusubukan mo pa ring pagdudahan ang salita ng sect leader? Alam ko. Kaya lang. Pwede pa ba to? Wala pa akong narinig na sino mang makakapagpino ng Grade 1 Spirit Weapon na makapagbibigay ng strength boost ng 70% dati. Wala pa rin akong narinig na kahit sinong makakagawa ng Grade 1 Life Recovery Pill na may purity na 70% pataas. 3 araw na ang nakalipas, nang sabihin ng sect leader na magtatayo siya ng malakihang inscription formation na balot sa pader ng bundok sa hilagang bahagi ng Alvin Peak, naniwala ka ba sa kanya noong panahong iyon? Hindi. At sa huli, ano ang naging resulta? Naniniwala ako sa sect leader. Hindi lang iyon, pero nakilala ko rin sina junior sister Kelly at Megan. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ako ng pagkakataon na hanapin sila. Ang grupo ng mga disipulo ni Alvin ay nag-uusap sa isa't isa. Ang mga pagdududa na mayroon sila kay Alvin ay unti-unting naglaho rin. Ang lahat ng ito ay dahil natupad ni Alvin ang kanyang pangako ngayon. Talagang nakagawa siya ng inscription formation na makatiis sa hilagang malamig na hangin na bumabalot sa buong pader ng bundok sa hilagang bahagi ng Alvin Peak. Sa nakikita nila, itong batang sect leader ng kanilang Alvin sect ay hindi maaaring hatulan ng kumbensyonal na pag-iisip. Gayunpaman, bukod sa biro, kung ang sect leader ay talagang naglalabas ng Grade 1 Spirit Weapon na maaaring magbigay ng 70% boost at Grade 1 Life Recovery Pill na may purity na 70% pataas, ibig sabihin ba nito ay may kilala rin siyang Grade 1 na Weapons Craftsman at Alchemist? Hindi lang iyan, dapat hindi sila ordinaryong Grade 1 na Weapons Craftsman at Alchemist. Siyempre, kailangan mo pa bang banggitin? Sa tingin mo ba ang mga taong makakapagpino ng ganoong Spirit Weapon at Life Recovery Pill ay isang ordinaryong Grade 1 na Weapons Craftsman at Alchemist? Ang nasabing Weapons Craftsman at Alchemist ay dapat na napakamakapangyarihan at mayabang. Gayunpaman, ang katotohanan na handa silang gumawa ng mga pambihirang Grade 1 Spirit Weapons at Grade 1 na mga table tasks ay nangangahulugan na dapat ay mayroon silang magandang relasyon sa sect leader. Ang titig na nagmula sa mga disipulo ng Alvin sect kay Alvin ay nag-aalab na ngayon ng mas matindi. Sa katunayan, kahit na mayroon ding Grade 1 Spirit Weapons at Pills sa Yin-Yang sect noong huling pagkakataon, lahat sila ay nakuha sa pamamagitan ng pagmamalimos mula sa labas o pagbid mula sa mga auction. Ito ay dahil ang dating Yin-Yang sect ay walang anumang relasyon sa sinumang Grade 1 na Weapons Craftsman at Alchemist. Kahit na makahanap sila ng isa at hilingin sa kanila na tumulong sa pagpino ng isang spirit weapon o isang tableta, kailangan nilang magbayad ng mabigat na presyo. Para sa kadahilanang ito, ang Grade 1 spirit weapons at mga table tasks sa Yin-Yang sect ay malayo at kakaunti. Kahit isang ordinaryong elder ay hindi rin makahawak sa kanila, lalo pa ang mga nakabababang disipulo.
Sa ngayon, wala na ang Yin Yang sect at pinalitan na ito ng Alvin sect. Hindi lang iyon, ang batang sect leader na ito ng Alvin sect ay tila may malapit na relasyon sa isang grade 1 na weapons craftsman at alchemist. Sa hinaharap, maaaring mabigyan din sila ng mga grade 1 na spirit weapons at pills. Bakit hindi sila matutuwa tungkol dito? Ano? Don't tell me na walang grade 1 na weapons craftsman at alchemist sa Alvin sect natin. Bahagyang nakasimangot, nagtanong si Alvin. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang isang grade 1 na weapons craftsman at alchemist lamang ay maaaring magwala sa grupo ng mga elder at disipulo ng Alvin sect. Sa isang sandali, bilang leader ng sekta, hindi niya maiwasang makaramdam ng init na gumagapang sa kanyang mukha, bahagyang napahiya sa bagay na ito. Sect leader, kaming Alvin sect ay wala talagang grade 1 na weapons craftsman at alchemist. Ngumiti ng pilit si Paloma. Kahit na ang Yin Yang sect ay isang first-rate na puwersa sa Inner Land, isa lamang itong first-rate na puwersa sa hangganan ng Inner Land. Ang ranggo nito ay maaaring ituring na pinakamababa kumpara sa maraming first-rate na puwersa sa Inner Land. Napakakaunting grade 1 weapons craftsman at alchemist ang darating para sumali sa gayong puwersa. Mukhang oras na para painan ko ang ilang grade 1 na weapons craftsman at alchemist para sumama sa amin noon, ungol ni Alvin. Bagamat siya ay bumubulong sa sarili, hindi siya masyadong malambot. Ang kanyang pag-ungol ay pumasok sa pandinig ng mga tao na malinaw na natahimik. Pain. Para sa isang segundo, ang mga sulok ng bibig ng lahat, kabilang sina Paloma, Percival, at Andre, maliban kay Irish, Jack, at Gold Thug, ay bahagyang kumaibot. Gayunpaman, naisip lamang nila na si Alvin ay casual na naglabas ng komento. Hindi nila inaasahan na ito ay totoo. My master always walk the talk. Hindi ka pa rin naniniwala sa kanya. Sa pagtingin sa nagdududa na ekspresyon ng grupong ito ng mga tao sa harapan, ang Gold Thug ay ngumuso sa bahagyang inis. Noon pa noong kalalabas lang nila sa Berserk Mongrel Rodent Clan, marami siyang natutunan tungkol sa kanyang master mula kay Jack. Napagtanto niya na sa mas maraming nalalaman tungkol sa kanyang amo, lalo siyang natulala. Hindi lamang ang kanyang master ay may martial strength, ngunit isa rin siyang inscription master. Maliban sa pagiging isang inscription master, isa rin siyang grade 1 na weapons craftsman at alchemist. Kahit na siya ay isang Hell Golden Hound na may malakas na puso, sa sandaling nalaman niya ang tungkol sa lahat ng ito, nabigla pa rin siya sa kanyang buhay. Sa pagkakataong iyon, ganap na rin niyang nakumpirma ang isang katotohanan. Tao ang amo niya at hindi demonyong katulad niya. Sa harap ng tanong ng Gold Thug, lahat ng nasa Alvin sect, kabilang ang 3 vice sect leaders ng Alvin sect ay hindi makasagot kahit isang sandali. Gold Thug, bakit galit na galit ka? Matututo lang ang mga taong ito kapag naranasan na nila ito. Sa oras na naakit ko ang mga taong ito na magpakita sa harap nila, natural na silang maniniwala. Sa harap ng galit ng Gold Thug, si Alvin ay napakalmado. Hindi siya nalungkot, nahaharap sa mga pagdududa ng mga miyembro ng Yin Yang sect. Pasensya na, sect leader. Hindi naman sa nagdududa kami sa mga salita mo, pero ang mga sinabi mo kanina ay sobrang hindi ka panipaniwala. Ibinaba ni Paloma ang kanyang ulo at yumuko kay Alvin habang siya ay magalang na humihingi ng tawad. Paumanhin, sect leader. Lahat ng matatanda at disipulo ng Alvin sect, kasama ang Yu Brothers, ay ibinaba ang kanilang mga ulo at yumuko ng sabay-sabay. Ngayon lang nila napagtanto na na-offend nila ang prestihiyo ng sect leader nila kanina. Si Alvin ay nagnakaw ng kalmadong sulyap sa mga taong nasa harapan bago sinabing walang pakialam, kung ikukumpara sa mga walang laman na salita, mas gusto kong gamitin ang katotohanan para tumahimik ang inyong mga bibig at bigyan kayo ng magandang sampal. Pagkatapos niyang sabihin ito, sinenyasan niya si Irish, Jack, at Gold Thug at umalis kaagad. Tara na. Saglit, si Paloma, ang Yu Brothers, at ang grupo ng mga matatanda at disipulo ng Alvin Peak ang naiwan. Sa pagtingin kay Alvin at sa 3 pang paalis, marami sa mga disipulo ng Alvin ang nagsimulang muling magkagulo. Sa totoo lang, hindi pa rin talaga ako naniniwala sa mga salita ng sect leader.
Hindi rin ako naniniwala sa kanya. Paano mo nagawang pay ng isang grade 1 na weapons craftsman at alchemist para sumama sa amin? Sa aking opinyon, kahit na ang grade 1 na weapons craftsman at alchemist na makakatulong sa sect leader na pinuhin ang grade 1 na mga spirit weapon at pills ay maaaring hindi makapunta dito sa Alvin sect. Siyempre, ang ganitong pambihirang grade 1 na weapons craftsman at alchemist ay matagal nang pumunta sa ancient clan o inilagay ang kanilang sarili sa ilalim ng proteksyon ng isang martial emperor kung gusto nila. Maraming tao ang nagdududa pa rin sa sinabi ni Alvin kanina at naisip na nagyayabang siya. I have a feeling that it might not be that case. Feeling ko tuloy parang hindi naman nagyayabang ang sect leader. 3 araw na ang nakalipas, naisip ko rin na niloloko lang tayo ng sect leader sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang walang laman na salita, ngunit ngayon, napatunayang mali ako ng katotohanan. Sa tingin ko rin ay hindi nagsisinungaling sa atin ang sect leader. Kung tutuusin, itong malakihang inscription formation lang ay sapat na upang patunayan na ang sect leader ay isang taong nakikilahok sa usapan. Siyempre, mayroon pa ring maliit na grupo ng mga tao na naniniwala kay Alvin. Ano man ang mangyari, maging ang mga taong naniniwala kay Alvin o yaong hindi, lahat sila ay umaasa at nananabik para sa hinaharap na naghihintay sa Alvin sect. 3 vice sect leader, kilala ko sina junior sister Kelly at Megan. Paki-assign ako na hanapin sila. Kilala ko rin sila. Ako din. Sa lalong madaling panahon, maraming babaeng disipulo ang tumingin kay Paloma at sa dalawa pa at hiniling na magmadaling italaga. Kung tutuusin, ang mga nakahanap ng 2 fiancé ng sect leader ay makakakuha ng magagandang reward. Ang pag-iisip lang ng grade 1 spirit weapon na maaaring magbigay ng boost ng 70% at ang grade 1 life recovery pill na may purity na 70% pataas ay maaaring makapagbigay ng isang mabilis na kilig sa kanila. Kahit na ang ilan sa kanila ay hindi naniniwala na si Alvin ay makakaakit ng isang grade 1 na weapons craftsman at alchemist na sumama sa Alvin sect, naniwala pa rin sila sa kanyang pangako sa mga gantimpala. Para sa kadahilanang ito, sila ay nangangati sa pananibik na makuha ang kanilang mga kamay sa kanila. Tulad ng marami sa mga disipulo ng Alvin sect na umalis sa Alvin Peak, isang matandang lalaki ang nagmamadali sa kanyang paglalakbay na napakalayo sa hilagang silangan na bahagi. Ang matandang iyon ay walang iba kundi si Gareth na kakaalis lang sa Alvin Peak 3 araw na ang nakakaraan. Siya rin ang guardian elder ng Yang Peak ng dating Yin Yang sect. Si Duan Alvin na ngayon ang pumalit sa malungkot na natitirang gulo ng Yin Yang sect. Hindi lang iyon, kailangan niyang hanapin ang 2 babaeng iyon sa tulong ng Yin Yang sect, kaya sa tingin ko ay hindi na siya aalis sa sekta sa loob ng mahabang panahon. Ang mga mata ni Gareth ay kumikinang sa kinang. Dahil dito, mas madali para kay Sir Yang Chun na ipaghiganti ang kanyang kapatid. Sir Yang Chun. Sa sandaling binanggit niya ang pangalang ito, si Gareth ay napuno ng paghanga at paggalang sa kanyang mga mata. Sa kanyang mga mata, si Yang Chun ay isang powerhouse na lubos na walang kapantay. Hindi lang iyon, kung gusto siyang patayin ni Yang Chun, magagawa niya iyon sa isang kisap mata dahil isa siyang 9th level martial monarch, isang powerhouse na hindi maaaring ikumpara sa anumang ordinaryong 9th level martial monarch. Hindi lang iyon, ngunit mayroon din siyang isa pang nakakagulat na pagkakakilanlan, siya ay disipulo ng isang martial emperor. Ang pinakamahalaga ay na si Yang Chun ay ang nakatatandang kapatid ni Emerson sa dugo. Kahit na ang Peak Master ay kadalasang hindi nagkakasundo sa kanyang kapatid na si Yang Chun, sigurado akong si Yang Chun ay hindi basta-basta magmamasid pagkatapos malaman na siya ay pinatay. Sila ay isang pamilya kung tutuusin. Ang mga mata ni Gareth ay nagniningning sa sobrang kinang. Sa pagkakataong ito, kung makakatulong si Yang Chun na ipaghiganti ang kanyang kapatid, nangangahulugan ito na malaki ang utang na loob niya sa akin. Kung tutuusin, kung hindi ako ang nagmungkahi kay Alvin na manatili siya, matagal na siyang umalis sa Diyos lamang kung saan at hindi manatili. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.